Hi! Shalom sa'yo! Welcome again sa aking YouTube channel or welcome to my YouTube channel. Ako si May, isang caregiver dito sa bansang Israel. And sa aking YouTube channel ay i-share ko sa'yo ang buhay realidad ko dito bilang isang caregivers. So ayun na nga, day 2 na ng aking pagbabalik trabaho galing sa aking bakasyon. Kung napanood mo yung iba kong video ay nagbakasyon ako at kababalik ko lang dito sa Israel. Pangalawang araw ko pa lang at tingnan nyo naman kung ano ang bumubungad sa akin na tatrabahuhin ko pagkatapos ng bakasyon. At kung napapanood mo nga yung mga video ko ay relate ka, nasanay ako sa mga ganitong trabaho at sabi ko nga palagi ay lumaki ako sa bundok kaya hindi naman ako choosy sa mga ganitong klaseng trabaho. Pero bago ang lahat, kaya ako nandito at naglilinis. Ang alaga ko ay nasa therapy center pa rin siya. Nagpapagaling pa si Lolo, bali lalabas pa siya doon ng medyo matagal-tagal pa, mga 2 linggo pa siya mahigit. Sa ngayon ay nandun yung aking reliever, bukas pa siya aalis kaya nandito ako at naglilinis kasi may kasama naman si Lolo doon. So, bukas ay back to duty na ako ng caregiver doon sa therapy center kung nasa saan si Lolo. Pero ngayon ay susubukan ko munang linisin ang aming bakura na ang damo ay kasing taas na talaga ng aking hita. Ang taas na niya, ang dami na niyang damo. So, ayun na nga. For today's video, tayo ay isang ganap na hardinera. Ganito yung realidad ng buhay ko dito sa bansang Israel. So, hindi naman ako nagiging choosy sa trabaho kasi sanay naman ako dito sa ganitong trabaho. Ayun, madami na akong nai-upload na video na ganito yung tinatrabaho ko or ginagawa ko pag tinutulungan ko si Lolo. Pero for today's ganap ay medyo nabigla ang Inday kasi mataas na ang damo. Wala talagang naglinis dyan. Ako lang talagang naglilinis niyan saka si Lolo. Pero dahil si Lolo ay medyo mahina na at na-ospital, inahanda ko na yung sarili ko na ako na ang gagawa ng mga trabaho na yan. So, bilang isang caregiver na tagapag-alaga na minsan ay hardinera, nagpapala, nagdadamo, nag-aasarol, nagra-grass cutter, ay carry ko naman. Okay lang naman sa akin. Ito yung buhay realidad ko dito. Masasabi ko lang ay wala naman akong dapat ikahiya sa trabaho ko kasi marangal naman to, mabuti, wala naman akong inaagrabyadong tao kaya okay lang sa akin. Palagi kong sinasabi na ang share ko sa inyo ay yung tunay na kwento na buhay ko dito sa bansang Israel. So, samahan niyo ako na maglinis dito sa aming likuran at sana ay makaya ko. So, ayun, ang una kong ginawa ay tinanggal ko muna lahat ng dahon na naipon. So, ang nag-ipon nun ay yung reliever ko. Siguro, pag may time siya, naglilinis siya. Nakita nyo naman nakaumbok, pero hindi niya naman nagawang idaspanin. Siguro, kinulang siya sa oras. Kaya, ang una kong ginawa ay nilagay ko muna sa kartilya para matanggal ko yung mga nakatambak na dahon-dahon at yung mga dumi-dumi. So, mataas na talaga yung mga damo. Yung damo na yan ay hindi talaga ganyan pero napabayaan na nga at ang tagal ko sa Pilipinas. Unang batch pa lang yan, isang tumpok pa lang yan, ganyan na yung nakuha ko. Pagkatapos nandito naman ako sa bodega ni Lolo, ang ginawa ko ay nagwalis ako. Tapos, mag-i-spray din ako mamaya. So, itong bodega ni Lolo na to ay mas matanda pa raw sa akin base sa kwento ni Lolo. Pero carry ko lang yan. Don't worry, kayang-kaya ko naman yung ganyan trabaho. Hindi naman ako maselan sa trabaho. Carry ko lang yan. Kayang-kaya naman. So, masarap pa rin kasing magtrabaho kapag malinis yung paligid mo. 2 lang kami ni Lolo sa bahay. Walang ibang mag-aasikaso niyan kung hindi ako. Hindi ko kayang tiisin yung trabaho na hayaan ko ng ganyan. Tapos ako naman ay nakatunga nga lang. Yung maglinis ako ng 2 oras ay malaking bagay na at nalilinis ko ang bakuran. So, ayun. Ganito ang buhay realidad. Hindi lahat ng nasa abroad ay masarap ang buhay. After ko magwalis ay itatapon ko muna tong nandito sa kartilya para mabawas-bawasan yung mga basura kasi nga madami pa akong ilalagay dyan sa kartilya na yan. So,
para hindi ako masyadong magasto sa plastic, ay ikinartilya ko na para iwas din ako sa paulit-ulit ng pagbabalik. O diba ang dami. After nun, nang inilabas ko na yung basura, kinuha ko tong pang spray. Susubukan kong mag-spray ng mga damo para hindi ako mahirapan mag-asarol. Kaya lang, naisip ko kung mamamatay ba yung mga damo na yon, kasi ngayon ay winter, baka ako masayang lang yung pag-i-spray ko. Pero ganun pa man ay sinubukan ko. Itong pagtitimpla ng pang-spray na to ay itinuro din sa akin to ni Lolo. So, okay lang. Madali lang naman yan. Hindi naman ganong mabigat. Susubukan ko lang naman kung kaya ko ba siyang patayin, kasi masyado nang mataas yung mga damo. Hindi na siya katulad ng mga ini-spray ko nung mga nakaraan na maliliit lang kaya napapatay. Saka winter, malamig. Hindi ako sure kung mapapatay ko pa yung mga damo na to kasi malamig nga ang panahon. Pero kung mainit, sureable na mamamatayan. Pero ngayon ay hindi ako sigurado. Pero ganun pa man ay sinubukan ko pa rin siyang mag-spray. Medyo hindi na okay yung pang-spray na to kasi medyo lumuluwag na yata. Parang wala nang pumapasok na hangin. Kaya kailangan ay bombahin mo ng bongga para may lumabas doon sa pinaka-host niya. O diba? Pati iyan ay natutunan ko na. Kaya nga sabi ko, for today's video, tayo ay isang ganap na hardinera. After ko sa bakasyon, ganito yung bubungad sa yung trabaho. Okay lang, hindi naman mahirap. Palagi ko ang inihahanda yung anak ko. Lagi kong sinasabi sa anak ko, "Nak, pag nakita mo si mami na ganito yung trabaho, anong sasabihin mo?" Sabi niya, okay lang. Kasi diba mami, malinis naman yun. Saka hindi ka naman nang aapi ng tao. Laging ganun yung sinasabi ng anak ko. Kaya sabi ko sa kanya ay, huwag kang magagalit kung sabihin nila na yung mami mo katulong lang, yung mami mo naglilinis lang. Lagi kong sinasabi sa kanya yung kasi balang araw ay may makapanood nito, maasar siya, mabuli siya. Syempre, kailangan ihanda ko din yung anak ko, pero naiintindihan naman niya. Palagi kong sinasabi sa kanya, hindi mo kailangan ikahiya si mami kasi malinis yung trabaho ni mami. Wala tayong inaagrabyadong tao, wala tayong inaaway, wala tayong ginugulangan. Kahit nagpapaalila ako sa ibang bansa, para sa iyo naman yun, maganda naman yung paraan ng pagkita ng pera. So, ayun, kaya inihahanda ko din yung anak ko. Medyo mahaba-haba nga itong video na to kasi hindi ko talaga ikinakat para maipakita ko sa inyo yung buhay realidad na ginagawa ko dito sa bansang Israel. Pero tulad nga ng sinasabi ko, hindi naman lahat ng caregiver dito ay ganito yung trabaho. Yung iba ay magaan, yung iba ay walang mga bakurang ganyang kalaki, ang iba ay mga nakatira sa building. Pero syempre, kanya-kanya naman tayo ng kwento. Ito ay kwento ko, meron siyang kwento at meron ka din kwento. After nun ay nakapag-spray na ako, tapos nilinisan ko na rin yung pang-spray kasi ipatutuyuin ko siya. Lumabas ang haring araw, pero ganun pa man ay malamig pa din, tapos hindi siya consistent yung araw. So mamaya ay pwedeng uulan. Papansin nyo yung ating kalangitan ay medyo makulimlim ng kaunti, pero may araw kasi malamig pa rin dito, hindi pa tapos ang winter, kaya umuulan-ulan pa rin. So ayun, carry lang naman, halos matapos-tapos na yung aking isang araw na to. Madami rin akong ginawa, pero umaga lang yan. After naman ng umaga na yan ay wala na akong halos gagawin kasi inuna ko talaga siyang gawin para kung sakali mang umaraw nga ay mapatay yung damo, para hindi ako ganong mahirapan na mag-asarol. Kaya ginanon ko siya, kaya in-spray ko siya. Kailangan linisan ko yung spray bago ko siya iwanan para matuyo siya. Itataob ko din siya. So ayun lang, sana isubaybayan nyo pa yung buhay ko dito bilang isang caregiver. Tulad nga po ng sinasabi ko sa inyo, wala naman akong ibang may share sa inyo kung hindi yung tunay na kwento lamang ng aking buhay dito bilang isang OFW sa bansang Israel. So maraming salamat po sa inyong pagsubaybay, sa inyong suporta, sa inyong panonood. Sana po ay samahan nyo ako sa hanggang dulo, hanggang ako ay naririto, hanggang ako ay isang OFW, hanggang ako ay nagbablog. So, bukas ay samahan nyo naman akong maglinis ng bahay kasi maglilinis naman tayo. Bumalik lang ako dun sa likod para
kuhanin yung aking mga itatapon na nakalagay sa kartilya kasi bukas ay kuha naman ng basura. Kaya ayan ay ilalagay ko muna siya sa gilid, kinagabihan saka ko naman siya itatapon. So hanggang dito na lang ang aking vlog. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa aking mga video. Sana ay huwag kayong magsawa na suportahan ako at panoorin ang aking true to life story dito sa bansang Israel. Mag-iingat po tayong lahat. So bukas ako naman ay maglilinis ng bahay. Sana ay samahan nyo pa rin po ako hanggang sa dulo. So maraming salamat po. And ayun, ayusan ko na rin tong mga pinamili namin ng amo ko na konting grocery kasi nga ay kababalik ko lang at wala ng mga gamit dito sa bahay. Sana po ay samahin nyo pa ulit ako kinabukasan na pagpapatuloy ng aking mga vlogs. Sana ay hanggang nandito ako at makauwi ng Pilipinas ay subaybayan nyo po ang aking kwento ng tunay na kwento ng isang OFW dito sa bansang Israel. Ito po ay ang aking tunay na kwento bilang isang caregiver. So maraming salamat po sa inyong panonood. Thank you for watching. Bye! Lihitraot! Hanggang sa susunod! Sapagkat basta para sa pamilya pupunan anumang kakulangan hanggat makakaya ay handa kong ibigay lahat. Mahirap man ang